Madalas din bang bahain ang inyong lugar at ang mabusura ang nakikitang dahilan? Taon-taon na lang ay tila problema ito sa maraming bahagi ng Pilipinas, pati na sa mga lungsod. Ang basura rin ang maaaring pagmulan ng masakit, lalo na ngayong tag-ulan. Ang proper waste disposal, segregation at koleksyon ay nanatiling pagsubok sa bansa, kahit na 2 dekada na ang nakalipas. Matapos na maisabatas ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Paano nga ba natin matutugunan ang mga nakatambak na mga basura para mailagay ito sa tamang lalagyan? Ating alamin yan dito sa Dapat Alam Mo. Magandang araw, Pilipinas. Samahan niyo ko sa panibagong kwentuhan na puno ng tungkol sa solid waste management. Ako po si Raymar. Ngayong araw ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang pwede natin gawin sa mga basura sa ating paligid. Dito lang yan sa Dapat Alam Mo. Ano nga ba ang Republic Act 1903 Ecological Solid Waste Management Act? Ating alamin yan dito sa Dapat. Nagbabalik ang Dapat Alam Mo. Nagbabalita si Arian Villanueva kung ano nga ba ang Republic Act 1903 Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Arian, ipaliwanag mo nga sa amin kung ano ang tungkulin ng batas. Arian? Raymar, ang layunin ng batas basically ay pakuntiin ang solid waste o ang basurang tinatapon natin. Ang layunin ng batas is bago mapunta sa basurahan, alisin natin lahat ng pwede nating magamit muli, ma-recycle at ma-compose para yung residual waste na lang yung matatapon. Yung ideya ng batas ay palitan po ng pananaw sa pagtingin sa basura. Kaya ang sabi ng batas nagsisimula doon sa budusis dapat discourage yung paggamit ng mga single-use na materyales na pagtatapos na maggamitin, tatapon lang at tapos pupunta doon sa mga korporasyon. Tapos hanggang doon sa household, natuturoan tayong lahat na hindi dapat lahat itatapon natin. At yung itatapon natin, dapat segregate natin para yung pwede pang magamit o pwede pang ma-recycle ay makikiwalay at mabibigyan ng silbi sa halip na itapon sa basurahan. Okay, baguhin yung throw-away mentality. Napakaraming uri ng basura. You have to decide what are recyclable. Pero when it comes to the law, ano nga bang definition ng solid waste product? Bakit tinawag na waste management? Nagbabalita si Andrea Marie Flores. Andrea? Raymar, yung tinatawag nating basura, karaniwang tinatapon natin hindi na natin kailangan mula sa mga bahay, establishment at mga sari-sari store, etc. Hindi sila yung another discussion, hindi siya dapat yung hazardous, hindi siya dapat infectious at hindi rin nagagaling sa minor activities yung tinatawag natin yung isipang solid waste. Okay, bakit kailangan yung solid waste management? Dahil kung hindi natin naisagawa yun, madami yung matatapon at yun sa maisasamba pa. At pwede pa natin itong magamit. Yung mga plastic pwede natin gawing upuan na mesa at marami pang iba. Hindi lang plastic, pati na yung mga mabilis na mabubulok pwede natin gawing compost. Maraming salamat, Andrea Marie Flores. Maraming salamat din, Raymar. Ito sa Andrea Marie Flores, nagbabalita. Ating alamin naman natin ngayon kung ano nga ba ang mandatory segregation of solid waste. Ibabalita yan ni Ronelyn Montero. The segregation of solid waste should be segregated, destroyed, and collected depending on its classification. Disposable, non-recyclable, recyclable, special waste. Disposable, tandaan na hindi mo kailangan iwasan ang hindi mo matatakikan na gamit at hindi bagay hindi mo maaari i-reuse o umamit. Non-recyclable, hindi ito pwedeng i-recycle gaya ng mabilis ito. Recyclable, ito ang kagamitan na pwede pang gamitin. Special waste, special na basura, halimbawa ng special na basura ay defective computer at transistor. Maraming salamat. Maraming salamat din, Raymar. Ito po si Ronelyn Montero, nagbabalita. At dito nagtatapos ang ating pagtatalakay sa solid waste management. Ako po si Raymar de la Cruz.
At sana may natutunan kayo at sana mabawasan na ang pagdami ng basura sa ating paligid. Maraming salamat. Kami ay nagbabalita dito sa Dapat Alam Mo.